Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay muling mag-aral ng isang maikling mensahe mula po sa salita ng Diyos. Alam niyo po dito po sa Matthew chapter 6, verse 26, ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang mga ibon bilang halimbawa na kung saan itinuturo po niya sa mga alagad na huwag daw silang mabalisa. Kung ano yung kakainin, kung ano yung iinumin, kung ano yung daramtin. Ibig sabihin, yung basic needs ng tao, kayang-kayang ipagkaloob yan ng ating Panginoon. At syempre, ang sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Ito po yung huling mga salita. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Mas mahalaga po tayo mga kapatid Kung yung mga ibon nga pinakakain ng ating ama, mas lalo po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong mabalisa. Kung yung mga bagay po na ikinababalisa ng tao, kayang-kayang i-provide ng Panginoon, mga kapatid. Bilang Kristiyano, hindi po tayo dapat tumulad doon po sa mga tao na kung mag-isip po, parang hindi kayang ibigay ng Diyos yung pong mga pangangailangan po nila. Huwag po tayong tumulad. Huwag po tayong magkaroon ng ganong klase ng kaisipan, mga kapatid. Bilang mananampalataya, itatak po natin sa ating isipan na never po tayong pababayaan ng Diyos at ipuprovide po niya sa buhay po natin kung ano yung mga pangangailangan po natin. Kaya nga, huwag po tayong mabalisa. Bilang Kristiyano, hindi po bagay po sa atin yung nababalisa po tayo. Kaya nga dito po sa Matthew chapter 6 verse 33, ito po yung pinakamaganda na gagawin po natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God. Unahin po natin ang Diyos. Unahin po natin ang kaharian ng Diyos. Unahin po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At kapag yan po ay inuna po natin, mga kapatid, ibig sabihin, priority po natin ang Diyos, priority po natin yung mga bagay po na may kinalaman po sa ating Diyos, mga kapatid. Ang sabi po dito, and all these things shall be added unto you. Lahat ng mga kailangan po natin sa buhay, idadagdag ng Panginoon yan sa atin. Ang susi, unahin lang po natin siya at wag na wag po tayong mababalisa sa ating pong pamumuhay, mga kapatid. Magtiwala po tayo sa Diyos. Sabi nga, kung yung mga ibon pinakakain ng ama,